夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。 Someone's point of view. Ibinaba ko ang tiyaan na sinisimsim ko at binalingan ang mga nilalang na kasama ko sa mahabang mesang inuukupahan namin. You're saying that he gave that gun to one of his follower? Ulit nang iritang si Rebecca Foster sa messenger na inutusan niya. Yes, madam. That's insane. How could he do that? Maging ako ay naguguluhan at nagulat sa aming nalaman. Who's that lucky boy? Interesting ah. I want to meet that boy. Ani nang nakangising si Morgan. Don't tell me you're jealous, Rebecca. Over a boy? Seriously? Pang-aasar ni Peter. Oh, no way. Here we go again. Sa kabilang banda, on Eve point of view. Naiwan sa ere ang hawak kong arnis nang may kumalabit sa akin. Oh, rage. May naghahanap sa yung chicks. Ngising tura nito. Ano daw? Pakilala mo naman kami sa chicks mo, Clark. Iniwan ko ang mga kasama ko at pinuntahan ang babaeng sinasabi nila. Hindi naman ako nahirapang makita ito dahil agaw pansin ang pulang dress nito at pagkataas-taas na heels. Maraming napapatingin pero hindi lumalapit. Napangiti ako sa mga ito. Marespeto talaga sila. Nilapitan ko naman ito. Hinahanap mo daw ako? Ikaw si Clark Diaz. Anong may tutulong ko? I mean, anong kailangan niyo sa akin? Pinakatitigan ako nito. Are you close with my Eros? Taas kilay na tanong pa nito. Sinong Eros? Si Master? Ha? Malapit siya sa amin. Ba't mo tinatanong yan? At sino ka? Oh, really? He's not. Anyway, I am Rebecca Foster. Inilahad nito ang kamay niya na agad kong inabot. I'm his fiancé. Fiancé? May fiancé pala si Master? I'll go ahead. Dumaan lang ako para makita ka. Nagmarcha na ito paalis. Anong ibig niyang sabihin? Pumunta siya para makita ako? Uy, Clark! Sino yung chicks na yun? Tanong nila nang bumalik ako sa practice room. Fiancé daw ni Master. May fiancé ba si Master? Napatigil silang lahat sa sinabi ko. Bang ilang babae na bang nagsabi niyan? Natatawang sabi ng iba. Sikat sa mga babae si Master. Kulang na lang lumuhod at maghubad kung sambahin siya. Paliwanag ni Aki na kinatango ko. I see. Napapakamot sa ulo ang sagot ko. Nagkaroon ng break kaya nagpahinga kami sa lapag. Nang bumukas ang malaking pinto ng practice room at inuluwan noon si Master. Napatayo ako nang maalalang may pupuntahan pala kami. Nakalimutan ko. Huminto ang tingin nito sa akin at kunot noong tinignan ako na pawisan. May nagawa ba akong mali? Maging ang mga kablak ko ay nagtataka. Chaos, follow me. Malamig na sabi nito at tinalikuran kami. Chaos? Ang tawag ni Master sa akin. Ewan ko ba sa kanya? Parang kung itawag sa akin, gyera, gulo, dilubyo, ewan. Tinanong ko nga kung bakit pero nginisihan lang ako. Ang hot niya pag ngumingisi. Wala sa sarili akong napalunok. Shit. Sumunod ako kay Master hanggang sa makarating kami sa dorm naming dalawa. Opo, kaming dalawa lang. Ang sosyal nga eh. Napatalon ako sa gulat nang maipatong itong towel at punasan ng pawis ko. Di ko maiwasang mapatulala kay Master. Ang lapit namin sa isa't isa, pati ang paghinga nito ay ramdam ko. Feeling ko mas lalo akong pinagpapawisan. Nahigit ko ang hininga ko nang magtama ang mga mata namin. Kahit anong gawin ko, hindi ko maalis ang tingin sa mga mata ni Master at pakiramdam ko, pulang-pula na ang mukha ko. Wow! Hehe, ako na Master. Sabay kuha ko sa kanya ng towel. Hindi nakatakas sa gilid ng aking mga mata ang pagngisi nito. Hingang malalim. Kaya mo yan, Eve. Layuan natin si Adan. Anong gusto mong kainin? Malambing na tanong nito sa likuran ko. What? Malambing? Erase.
Kailangan ko na atang magtanggal ng tutuli. Kahit ano? Kahit ako? Ha? Matagal-tagal na akong di nakakapagtanggal ng tutuli. Hindi magsasalita ng ganun si Master. Mag-shower ka na. Sige, yun talaga ang plano ko, Master. Naglakad na ako papunta sa kwartong nakalaan sa akin. Kumpara sa dorm namin nila Aki, ay 3 times na mas malawak at malaki ito. Nakakapagtaka dahil kami lang ni Master ang nandito. At kung ba't ako nandito? Pero mas maganda na rin dito dahil mas mahigpit ang security. I mean, mas malaya ako. Hindi ako mapaparanoid na gumising ng maaga para hindi makasabay sa pagligo yung 3 kulugo na yun. Dito may bathtub pa. Makakapagbabad pa ako. Hulog ng langit si Master. Natapos na akong mag-shower. Pagbaba ko ay naamoy ko agad ang masarap na niluluto ni Master. Chicken curry? Napapalakpak ako pag upo ko nang makitang tama ang hula ko. Hinay-hinay. Nakangiting sabi ni Master. Ang sarap? The best ka talaga, Master? Talaga? Nguyang tanong nito. Ang cute. Master, wait. Umusog ako ng konti at pinunasan ng daliri ko ang kalat sa gilid ng labi nito. Bumalik ako sa pagkain nang matapos kong gawin yon. Natigil ako sa pagsubo nang mapansing nakatingin lang si Master sa akin. May problema ba, Master? Hindi ito sumagot at ngumiti lang, siya ka nagpatuloy sa pagkain. Ako naman, ngayon ang natutulala sa saglit na pagngiti nito. Nang matapos kaming kumain, ay... Saan tayo pupunta, Master? Tanong ko dahil ang sabi niya pagkagising ko ng umaga ay may pupuntahan kami. Tinatamad akong umalis. Napanguso ako sa sagot nito. Nang bigla na lang itong mahinang napamura at huminga ng malalim. Ang weird nga eh. Ganyan talaga siya minsan. Pag tinatanong ko kung anong problema, nilalayasan ako. Kaya di ko natatanungin, baka layasan ulit ako. Nood na lang tayo. Sabi ko at gumapang sa mga nakahilerang tape. Shit. Di ko na lang pinansin si Master at nagtitingin-tingin pa. Ano ba tong si Master? Halatang di pa nasasalang ang mga ito, miski isang beses. Ginagawang pang display lang. Anong gusto mo, Master? Your choice. Sabi mo yan baka magtititili ka pag horror ang pinili ko. Pananakot ko pa dito pero para sa akin talaga ang babala na yun. Isinalang ko na. Namatay ang ilaw. Pagtingin ko, may hawak na remote si Master. Tinapik niya ang gilid niya na para bang pinalalapit ako. Napalunok ulit ako nang wala sa oras. Lalaki ako. Tama, lalaki ako. Umupo ako sa tabi ni Master. Nabasa ko yung title. Train to Busan? Dumampot ako ng unan at niyakap ko ng higpit. Ang swerte ng unan. Bulong ni Master na hindi ko naman narinig. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras na kaming nanonood. Halos masira ako na yung unan sa pagkakayakap ko. Nagsisigawan na yung mga casts at hinahabol na sila ng mga zombies. Wow! Feeling ko, naka-live, sa laki ba naman ng screen at naka-HD pa. Nang matapos na yung palabas, Master, huwag mong buksan yung ilaw. What? Natatawang tanong nito. Baka makita niyang itsura ko. Pawis na pawis, Diyos ko. Di na muli ako manunood ng ganito. Ay, grabing palabas yun. Master, paano kung totoong mangyayari yung zombie na yan? Anong gagawin mo? Wala sa sariling tanong ko. That's not true. Kunwari nga eh. Paano kung maging zombie ako tapos susugurin kita? Magpapakagat ka ba? Naghari ang katahimikan sa paligid namin. Ewan ko ba? Master? Yuhu! Magpapakagat ako kung ikaw lang rin naman. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Master. Bumalik lang ang diwa ko nang biglang may tumunog na cellphone. Di ko alam kung anong ginawa niya. O pinindot dahil bumukas na yung ilaw. At heto ako, nakatulala sa aming Master. Napabuntong hininga si Master at inis na tinignan ang telepono niya at itinapat sa tenga niya. Halata ang pagbabago ng ekspresyon nito. Nagtagis ang bagang na mas lalong nakapagpakat sa kanya. Ilang sandali pa'y pinatay na niya ang telepono niya. May pupuntahan ako. Sige, Master, ingat. Magbihis ka, sasama ka sa akin. With that, nawala na lang ito bigla sa paningin ko. Napakamot naman ako sa bato ko. Isasama niya ako? Saan naman?
Hay, makapagpalit na nga. Samantala, lihim na napangiti si Eros habang pinagmamasdan ang kanyang tiyaos. Itinuturing niya itong kanya at para sa kanya lamang. Alam niya ang katauhan ng dalaga at wala siyang pakialam kung ano man ang dahilan nito. Sa mga ilang buwan na nawala siya, ay iginugol niya iyon sa paghahanap sa babaeng tumulong sa kanya. Kaya naman, namalagi siya sa tinutuluyan ng dalaga. Lagi siyang naghihintay sa pagdating nito, ngunit wala. Lagi niyang ipinagluluto. Sa pagbabaka sakaling bigla itong dumating at gutom. Hanggang sa isang araw, pababa na sana siya sa kanyang kotse nang dumating ito na labis niyang kinatuwa. Lalo na nang makita niyang kabuuan nito na nakaanyong lalaki at nalaman niyang nag-aaral ito sa eskwelahan niya dahil sa ID na suot nito. Nakaramdam siya ng ines nang malamang isang buwan na siyang may kasamang mga lalaki sa isang kwarto at nalaman niya pang pinagluluto niya pa ang mga ito na ni minsay hindi niya pa natikman. Napabuntong hininga siya. Kung sana'y nalaman niya ng mas maaga ay hindi niya yun hahayaan. Kaya naman pinalipat niya ito sa tinutuluyan niyang dorm din na di gaya ng iba'y mas mahigpit ang seguridad at walang sino man ang basta na lang nakakapasok. Master, saan ba tayo pupunta? Napailing siya sa kakulitan nito. Pang-5 beses na niya itong paulit-ulit na tinatanong. Malapit na. Puro ka malapit. Oo nga pala, Master. Pumunta yung fiancé mo kanina. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Ang weird nga eh. Imbis na ikaw yung puntahan, ako yung dinaanan para makita. Pero alam ko namang hindi mo type yung mga ganun. Yee, natatawa si Master oh. Huminto ng kotse at pinagbuksan sila ng kanyang mga tauhan. Hinintay ni Eros na makarating sa tabi niya si Chaos. Lahat ng madaanan nila ay yumuyuko at sabay-sabay na bumabati ng Master. Inilibot naman ni Chaos ang tingin sa ninadaanan nilang palasyo at sa mga armas na dala ng mga tauhang kasama at nadadaanan nila. Sinilip niya ang mukha ng kanyang master na walang emosyong nakatingin sa harap. Pilit naman niyang ginagaya ito kaya lang di niya magawa. Huminto sila sa pulang pinto na may gintong doorknob. Pinagbuksan sila at bumungad sa kanila ang ilang mga panauhin. Oh, Master Thurston, ngising bati ni Morgan. And we have a unwelcome guest. Mataray na wika ni Rebecca Foster nang malipat ang tingin sa likod ni Eros. He's my person and I don't owe you a damn explanation. Don't mind my own business, Rebecca Foster. Malamig na pahayag ni Eros at ang ikinabigla pa nila ay ang matalim na tingin na ibinigay nito sa kanila na ngayon lang nangyari. I'm sorry, Eros. Nauutal na sagot ni Rebecca Foster na nabibigla pa rin at naguguluhan sa inaasal ni Eros. You don't have any rights to call me by my name. Know your place. My apology, Master Thurston. Nanginginig na paumanhin ulit ni Rebecca. Di malaman ni Eve ang gagawin at mas piniling manahimik na lang dahil baka madamay sa galit ng kanyang master. Sit down, Chaos. Umupo naman siya ng maayos sa likod kung saan may sofa. Not there. Saan ako pupwesto, Master? Sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Mas lalong nagulantang ang mga nasa silid sa sinabi ni Eros. Don't look at my person. Inis pa nasambit ni Eros na kinalihis ng mga tingin nila. Nang makaupo na si Chaos ay saka pa lamang kumalma si Eros. Start. Pagkasabi niya nito ay sumeryoso ang paligid. Tumayo si Rebecca Foster at ibinahagi ang 5 folders. He is Lance Xiao, 35 is the age. He's into human trafficking and illegal drugs. Namilog ang mga mata ni Eve sa narinig kay Morgan Chu. The authorities know this too well, but they are lacking evidence. Hindi nila ito makulong-kulong dahil malakas ang kapit nito sa gobyerno. Pagpapatuloy ni Peter. Government? President Chavez. Sa kabilang banda, on Eve point of view. Feeling ko, ang daming question marks ang nagkalat sa uluhan ko. Pero may pumapasok ng ideya sa isip ko. Ang sabi ni Master, hindi siya pulis. Kung ganun, ano siya? Natapos na ang topic nila about doon sa may Lance Xiao at may mga ilang tao pa silang pinag-uusapan na kaugnay sa human trafficking, illegal drugs, threats, etc. Pero napantig ang tenga ko at nagising ang katawang lupa ko nang may marinig akong pamilyar na pangalan. Eve Henderson, 18 is the age, she's missing. Namutla ako nang marinig ko ang pangalan ko. Napalunok pa ako ng 3 beses. Ba't may ganito dito? Takang sabi ng Jacob.
Yun nga rin ang kinakataka ko. Bakit naliligaw ang pangalan ko dyan? Sa pagkakaalam ko, hindi naman ako nagbebenta ng droga at kung ano pang illegal na gawain. O di kaya, may gusto nang tumumba sa akin? Yung mga umaaway sa akin oo, umaaway. Di naman talaga ako pala away. Silang nagsisimula nun. Bakit? Walang kahit anong litrato. Humahaba ang leeg ko para silipin ang hawak na folder ni Master dahil sa narinig kong sinabi nung Rebecca. Wala nga, yay. What are you doing, Chawas? Do you know her? Kunot noong tanong ni Master. Hala. Kasi parang pamilyar lang yung pangalan niya. Really? Yeah. It is really, it is. What the? Umayos na ako ng upo at nag-peace sign. Nakakalimutan kong lalaki ang katauhan ko dapat. Napabuntong hininga si Master at umiling-iling. Napatayo ako nang tumayo na ito. Tayo na. Walang paalam na lumabas ito kaya sumunod na rin ako. Nang magkasakay kami sa kotse niya. Master, ano ba talagang trabaho niyo? Ngumisi ito at dumikwatro. Magkaharapan kami ngayon at live na live ang kahatan niya sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Shit, ano ito? Guess it. Siguro isa kayong sikretong organisasyon na pumoprotekta ng mga sibilyan? Di ba? Tama ako no? Paano mo naman nasabing pumoprotekta kami? Hindi mo ba naisip na gumagawa rin kami ng illegal? May panghahamon sa tono ng pananalita nito at humilig at nag-cross arm. Hindi kaya? Alam ko, hindi mo yun magagawa, Master. Nakangiting sabi ko dito. Hindi mo magagawang gumawa ng masama. Dagdag ko pa na kinaseryoso ng mukha nito. Bakit kaya? At bakit? Paano mo nasabing hindi ko yun magagawa? Seryosong tanong niya na kinalunok ko. Dahil si Master ay mabuting tao. Alam ko yun. Nararamdaman ko. Mahinang sagot ko. Nakita kong saglit itong natigilan at napatitig sa akin. Damn it. My heart is in chaos again. Bulong ni Master na hindi ko nadinig.